So, welcome back dito sa Moto5 Custom Course kung saan lahat ng ginagawa natin ay all original designs and concepts. Ito na yun sa tail, ayan, yung tail assembly niya. Ngayon, babalikan natin yan pero buuin na muna natin yung chassis adapter at saka yung side bearings niya dito muna sa kabila bago natin gawin yun doon sa kanan. So, bali yun guys, ready ko na yung gagawin ko. Unahin natin yung chassis adapter. Gawin na natin yung original design ko rin para dito. Kailangan ko kasi muna unahin itong chassis adapter bago yung side bearings kasi siya yung mag-a-adapt dito sa adapter para mas mukha siyang lumaki, medyo tumaba kasi yung mga chassis ng 150cc to 250cc hindi ganon kalaki para magmukha siyang big bike. Kumaga para mabigyan siya ng optical illusion na lumaki siya ganon. So yun, power, simulan na natin. Guys, nagawa na natin yung para sa chassis adapter niya. Okay, na-design na natin ngayon, nalagyan na natin siya ng tape. Then alam niyo na gagawin natin ngayon, papiberan natin siya. Okay, para yun, magawa na natin yung side bearings naman kasi kailangan natin unahin to para maayos yung pagkakalagay natin sa side bearings. So yun, power. Bali ang mangyayari niyan, itong head medyo adjusting ko pa yan, ibababa ko pa ng konti para medyo aggressive style siya, no? Basta bukas anuhin ko na to, tatanggalin ko na para malagyan na rin natin siya ng masilya, no? Okay, then ito nga, ito hiwalay ito, parang binuo ko lang muna siya para 100% itsura niya fit bago natin tanggalin. Kumaga natatanggal to. Okay, hindi yan siya nakafix ng ganyan, natatanggal to para pwede mong madukot yung carburetor, yung sa switch ng gasolina, okay, yung valve ng gasolina doon, at kung ano-ano pang eche-boreche sa loob ng makina na hindi mo na kailangan tanggalin yun lahat para lang ma-access. Okay, tapos ito kaya medyo parang ganyan yung itsura nya, no? Dadaanin natin yan siya sa optical illusion pag napintura na natin. Pero tingin ko ito medyo maliit siya, medyo lalagyan ko pa siya ng konting lapad. Okay, so yun, konting lapad pa yan siya para hindi siya talagang ganito kaliit. Ang sinusundan ko lang din naman is yung mga tinitingnan ko mga reference ng mga big bike na kung papansinin mo, halos konti lang dito yung tail, tapos ang laki ng alawan sa likod ng gulong. So ganyan siya. Tapos syempre hindi yan siya forma lang, kailangan meron siyang lagayan, meron siyang utility box. Kaya ako ginaganyan yan, no? Hindi yung parang may forma ka lang, okay na. So ganun. Ito medyo may babaguhin din tayo dito sa tank.
pero saka na yan. Then ito nga isa head. Ganun pa rin, wala pa rin tayong binabago dyan. Kasi parang inaantay ko lang muna yung buong katawan. Kumbaga parang naging reference ko lang siya para ilagay ko yung tamang sukat saka yung proportion niya dito, no? Kumpara sa dati nating mga ginagawa. Pag natapos na natin yan dyan, saka natin gawin yun sa kabila. Kasi dito sa kabila wala pa. Pero ganun din naman yun. So yun. Bali yan guys, no, simulan na natin gawin yung side fairing saka yung belly pan. Okay. Bali yun guys, no, update lang dito sa ginagawa nating Project Loop SSX 200. Pero buong kahan yan, so pwede natin siya mailagay sa ibang motor. Okay, basta parehas ng chassis. Okay, so ito na, buo na natin yung sa side fairings nya, no. Yan, yan yung parang pinaka prototype na design nya. Okay, ang gagawin na lang natin dito is ito na lang siguro, pipinishin ko na lang to. Yan. Pag na-finish ko na yan, ito gagawin natin yan signal light. Okay, bubutasin natin yan. Tapos lalagyan natin siya ng parang ilaw dito para sa signal light. Pero i-smoke ko yan. Yun ang parang plano ko dyan eh. Tapos ito color separation yan. So ito yung main color, tapos matte color ang lalagay ko dyan. Tapos ito ha dito, yan, para hiwalay yung belly pan nya. Okay, tapos ito rin yung parang inner fairings nya, no? Itong mga to. Okay, tapos ito syempre nakahiwalay din to. Ayan, tapos ganyan siya. Okay, so kung tinignan mo siya maigi, yan, ganyan siya. So yun.
bali ganyan guys, no. Simulan na natin sa side bearings, pero bago yun, ito binaba ko na muna siya. Yan. Yan o, binaba ko na yan siya. So, yung napapansin ko sa mga big bike kasi, yung ulo kasi medyo parang pag ganun siya sa tangke. So yun yung napapansin ko. Tapos ayan, binaba ko na siya, in-adjust ko na siya. Tapos itong parang sa windshield niya na holder, gaganon lang yun. Okay, pero sa kanya yun, madali na lang yan eh. Okay, gaganon ko pa siya para hindi nakapaganon, kasi ito naka double bubble visor yan eh, no? So kung wala yung double bubble, paganon siya, pero maganda ipaganon pa rin natin. Okay, so parang nakaganon siya. Yan. So yun, update lang dito sa ginagawa natin na project bike. Yan, medyo nagagawa tayo ng mga konting revisions na, pero nire-refine na natin yung itsura niya, no? Para mahati na natin and magawa na natin yung kabila. Okay, kasi dito sa ulo yan, adjustin natin yan syempre, kagaya nung sinabi ko dito sa post, saka dito sa tangke at dun nga sa tail, medyo lalaparin pa natin ng konti. So yun, pina-final na natin siya, no? Okay, ito may gagawin pa ako dyan, kaya hindi pa masyadong okay yung itsura nyan. Ito kagaya nito, ilagyan ko yan siya ng parang adjustment dito, inedit natin siya. Yan. Tapos dito sa head, sa harap, medyo inaayos pa natin. Ayusin din natin yung itsura na itong head na to, no, para magmukha siyang aggressive lalo. Ayan, yun lang muna. Yan. Tapos adjustin na natin yung sa head nito, siguro sa Lunes. Tapos yan, nakinis ko na yung kada kanto niya. Yan. Okay, pero hindi natin siya gagawing matalim na kanto, no? Gawin natin yung parang natural lang, kagaya sa mga production ng mga motor talaga. Okay, so yun. Ito, fittings na natin din yan sa susunod. Adjustin natin itong chassis adapter. Yan. Okay, para medyo mas sumunod siya dito, no? Hindi siya marami yung parang hati dito sa tatlo. Itong ano na to, para hindi siya ganyan tatlo. Okay, adjustin natin yan syempre. Okay, so tapos yung dito, ayan, kung papansin ninyo, parang inalign ko yan siya dito. Ayan, parang pagano siya. Okay, so yun. At ito, hindi ko muna nilagyan ng parang hulma na bilog dito, kasi kukopyahin ko to para doon naman sa kabila. Saan natin siya lagyan ng design dyan. Kasi ito, ayan, dito yan siya. Lalagyan din natin yan siya ng peg dyan. So sa stand nya, yan, wala yan siyang tama. Walang tama yan. Okay, tapos dito sa ano nya, kung dito yung rod ng shifter, yan, wala siyang tama. Okay, ganun siya. Tapos may ilalagay pa natin dito yung bracket para sa gagawin nating slider dito. Halos top view nung head na to, babaguhin natin yan para itong visor na to, imbis na nakaganyan, pag ganun pa siya. Okay, para hindi siya yung tayong-tayo na ganun, no? So ganun. Yan lang muna, power.
So bali yun guys, no, update lang dito sa ginagawa natin. Yan. Okay, so inuna ko muna dito yung side na to na mabuo, na redesign natin, no. Binago talaga natin yung buong itsura niya. Okay, para maging ganyan siya. Okay, yan. Medyo mas maganda na yung angulo niya ngayon. Mas aerodynamic na siya. Tapos iniba na rin natin yung parang pinaka-design niya. Original design pa rin natin to, no? Okay. Yan. So, yun. Kung mapapansin nyo, itong side na to may mga number. Yan. Okay. Yun yung mga pattern niya. Rambubo tayo ng puzzle piece. Okay. Tapos, ito yung mga parang ano niya dito. Ganito. Ito number 13. Ayan, di ba? Number 13 yan. Ito 13 din. So ganyan, nakasukat ng ganyan. Okay. Ngayon, ang technique dyan para maging symmetrical siya, babalik rin lang natin siya. Gagawin lang natin siyang paganto. Yan. Ganyan. Okay. Para symmetrical talaga siya. So saka natin siya kinisin yung itsura niya kapag nasa fiber na. So ayun, gawin na natin muna. Power.
bali yan, no, update lang tayo dito sa ginagawa natin project bike, project loop. Yan. Okay. Nagawa na natin dito sa side nya. Okay. Tapos yun nga, nagawa na natin yung adjustments. Mas mababa na yung ulo kaysa sa tangke. Tapos yun, medyo ina-adjust na natin yung alignment ng mga details nito, pero may mga babawasan pa ako at dadagdagan. Pero pansamantala, ito muna, check nyo muna yung mga details niyan. Yan. Kaya ito may butas din yan dyan. Tapos ito pa, ipipit pa natin yan siya dyan. Tapos magkakaroon ng mga color separation to kapag pininturahan na natin. So ito yung main color. Tapos matte black. Yun, matte black tong mga to. Depende kung ano yung ano na natin dyan. Tapos lalagyan natin to ng, ito, lalagyan natin siya ng mesh, metal mesh. Tapos lalagyan natin siya ng parang, abangan nyo na lang siguro. Tapos ito, papansinin nyo may ganyan siya. Ang bala ko dito ko ilalagay yung parang daytime running light nya dito. Itong paano na to. Yan. Tapos ilagyan na natin siya ng parang built-in winglet nya, no. Hindi naman talagang totally winglet kasi medyo ano siya, no. Yan, ganyan yung itsura nya. Yan. Okay, tas dito bukas yan. Bukas. Tas saka natin lalagay yung parang pinaka headlight assembly sa loob. Okay. So ayun, medyo may mga babaguhin pa tayo dito, may giginisin pa tayo. Tapos medyo papatay natin yung ibang kanto rito, no? Para hindi siya mukhang polygon. Okay, hindi siya polygonal. Gagawin natin siyang aggressive but sexy at the same time sa mga linyaan yan, saka sa hugis. So ayun, dito lalagyan ko rin yan siya dito siguro ng DTR nya dito sa magkabila na to, para dito siya saka dito pag inilaw. Tapos dito, bala ko dito lalagyan ko rin siya ng parang extra fog light nya dyan. Pero saka na muna natin pag anuhan yan, no? Pag nagawa na natin yung kabila, kasi dito lang meron eh. Try pa natin yung kabila. Pag natapos ko na tong ulo, may konting adjustment akong gagawin dito sa design nito. Okay, para medyo umayon siya sa parang pagkaka connection ng mga design niya, no? Ng mga linya niya. So, pagkatapos nun, yun lang muna. Okay, abangan nyo na lang ulit sa susunod. Ayan. Okay. Power.